Hi guys, ako nga pala si Ron. Tara, samahan niyo ako kasama ang prostetiko. Pinaligo ko na nga din pala si Utoy. Pagkatapos maligo ni Utoy, sumunod na nga rin pala ako maligo. Pagkatapos namin maligo, lumabas na nga rin pala kami ng bahay nila kuya para ihatid kami kila tatay. Sarap ang init. Pagkasakay namin sa sasakyan, umalis na rin kami agad. Ayaw pa nga umuwi ni Utoy dahil gusto pa daw niya makasama sila kuya. At gusto pa daw niya kasi makalaro sila kuya ng Nintendo Switch. Masyado nga naman nag-enjoy kagabi eh. Sabi pa ni Utoy, siya na nga rin daw ang magbabantay kay Kyra. Sabi naman nila kuya, kaya daw ba niyang maiwan sa bahay at bantayan si Baby Kyra? Ang sagot naman ni Otoy, yes agad eh. Dumaan na nga muna pala kami dito nila kuya para ipagawa yung microwave oven nila. Nasira daw kasi at ayaw uminit. Kinuha na nga rin pala yung microwave oven para ma-check na rin nila kung ano talaga yung sira. Pagkatapos, kinuha na nga rin pala yung number ni kuya para matawagan na rin siya kung tapos na yung pinapagawa niya. Pagkakuha ng number ni kuya, umalis na rin kami agad. Pagkarating namin, bumaba na rin kami agad ng sasakyan para pumunta kila tatay. Nakita ko na naman itong pogi kong pamangkin eh. Hello sa'yo, Baby Marcos. Aalis na muna kami ni Lolo ah. Magbablog lang kami saglit. Bye-bye. Papalabas na nga pala kami ng tatay at si Utoy muna yung pinag-video ko para maalalayan ko na rin ng tatay. Kaso sabi niya kaya naman daw niya. Kaya ayun. Sumakay na nga pala kami sa sasakyan. At pagkasakay namin, nagbiroon pa talaga iring mag-ama. Sarap patawin sa NLEX to eh. Yun ang masarap dalo sa malayo, matipid. Ito. Diesel ito eh. Urugok. So, palit. Ay, saka na. Hindi, matipid sa gasto. Iba talaga pag nagsama iring mag-ama eh. Babay na nga pala sa aming pogi at mabait na kuya. Mag-iingat ka palagi. Papaalis na nga pala kami. Habang nasa biyahe kami, nag-iisip na agad kami ni tatay kung saan kami kakain. Kakamadali kasi namin hindi na kami nakakain ng tanghalian dahil baka abutan na rin kami ng traffic sa daan. Kaya sabi ni Utoy, sa Chowking na lang daw kami kakain at namimiss na daw niya ang chow fan with steamed siomai. Puro na daw kasi siya Jollibee kaya maiba naman. Papasok na nga pala kami sa NLEX. Nag-stop over na nga din pala kami dito saglit para bumili na aming makakain. Dumaan na nga muna pala kami ni Utoy sa RFID para magpa-load. Pasensya na kayo guys, grabe yung pawis namin. Ang aasim. Naglalatik na kami dahil sa sobrang init. Pagka-load namin, dumiretso na nga pala kami agad sa Chowking para mag-take out na makakain namin. Pagkakuha ko ng order namin, lumabas na nga rin pala kami agad para bumalik sa sasakyan. Habang naglalakad kami, sabi ni Utoy, Ito Anna, you have to give me a shout out. Okay? Give me a shout out, okay? so ano pa nga ba magagawa ko Utoy? Shoutout nga po pala sa pinaka-pogi, gwapo kong pamangkin, na si Henry Policarpio. Love na love ka ni Tito. Ayaw daw niya kasi ng pogi, mas gusto daw niya yung gwapo. Pagka-order namin, umalis na nga rin pala kami agad nila tatay. Habang nasa daan kami, sinesetup ko na nga din pala yung in-order ko sa Shopee na wireless microphone para matry din namin ni tatay kung sulit ba yung pagkabili ko. Sa magtatanong pala kung magkano bili ko dito, inabot lang siya ng 239 dahil naka-free shipping fee na siya. Nagpagas na nga din muna pala yung tatay ko dito para dire-diretso na ang aming biyahe. Papaalis na nga pala ulit kami. Shoutout nga po pala kay Ma'am Lorraine. Isa sa pinakamabait sa akin nung nagtatrabaho pa ako sa Miescor. Miss ko na po kayo ma'am. Soon dalawin ko po kayo dyan. Shoutout nga din po pala kay Boss JM Rala. Tara makapagdota na ulit kila Ate Emma. Pati kay Arwin at Mil Nakel. Shoutout sa inyo mga idol. Mag-iingat kayo palagi. Sana magkita-kita ulit tayo. Miss ko na kayo. Habang nasa biyahe kami, ang dami tinatanong sa akin ni tatay. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang weird. Hindi kasi ako sanay na tinatanong ako ng ganito ni tatay. Noon na tinatawanan ko lang siya dahil akala ko nantitrip lang si tatay. Hindi ko alam, seryoso pala siya sa mga tanong niya. Nung mag-upisa ka mag-vlog, ano ang naisip mo sa sarili? Siyempre, unang-una, gusto ko maging inspirasyon sa mga kagaya ko na nawawalan na ng pag-asang mabuhay. Ganun. Tapos pangalawa, gusto ko rin ipakita sa kanila na kung ano yung kayang gawin ng ibang tao na normal, kaya rin namin. Kung sakali man na may mag-sponsor, baka naman. Gusto ko rin tumulong sa ibang tao. Bakit mo naman natanong, Tay? Siyempre kasi nakita ko yung disposition mo sa sarili. Dito ka na, tuloy yung pag-vlog. Kasi unang-una rin, makakatulong ka sa kapwa, makapagpapasaya ka sa tao. Pag nanonood sa'yo, tuloy mo na. Kasi Nakasuporta kami sa'yo. ay ramdam ko naman. Salamat sa inyo. Ikaw, kay nanay, kay ate, kay kuya, at sa inyo lahat na yung mga nakasupport sa buong pag-issue. Kaya mas lalo pa akong pupush na mag-pursige na tuloy ng vlog.
matatanda mo sa buhay mo. Kahit ano pagsubok at namatay sa buhay natin. Andyan tayo. Hindi tayo susunod. Salamat tayo. Oh. Tara! Surprise! Ano to? Tingin mo. Bato. Hindi Oh. Para sa akin, hindi sapat ang material na bagay para lang maging masaya tayo. Bonus na lang kung magkakaroon tayo nito. Sapat na sa akin yung nandyan kayo, pamilya ko. Malalakas at malayo sa sakit. Salamat sa Ama, salamat sa inyo, pamilya ko.